Hello guys, so kahapon ginanap yung malaking rally, no? Kung saan sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, meron ding rally, no? Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na tinatawag nilang Trillion Peso March. Ang layunin ng rally na yan ay panawagan, no, sa mataas na opisyales na panugutin yung may mga may kinalaman, no, sa katiwalian, no. Grabe yung katiwalian, no, sa ating bansa at di talaga mawala-wala. So lalo na pumutok itong mga flood control projects na hindi naman tinapos. Millions ang ginasto ng gobyerno. Saan ba pero hindi man lang natapos, no? Palpak yung proyekto. So saan ba nasaan ba yung pera na ginagastos diyan, no? Saan napunta, saan nanggaling? So doon marami ang nakisa doon sa Trillion Peso March, no? Kahapon, linggo, September 21, no? Tinaon sa anniversary ng martial law, pero iba yung timpla ng rally ngayon kasi sinabay din yung Trillion Peso March kahapon. Hindi lang sa Metro Manila, meron ding mga rally sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas: Cebu, Mindanao, Bulacan, Ilocos, kung saan-saan pa. At meron din sa ibang bansa, no? Yung mga OFWs doon nakisa din. So marami. So sa nakita ko kahapon, medyo unay natin sa EDSA, medyo peaceful naman yung rally doon, no? Pwede lang doon sa isang lugar na medyo may kaguluhan kung saan involved doon yung mga kabataan na nangbabato sa mga pulis para pasukin siguro yung palasyo, no? So hindi, at least, no, hindi nila hinarangan nila yung mga nangbabato, no? At sino kaya yun, no? Yung mga kabataan na yun, saan talaga saan napulot yun, no? Baka mga ano yun, mga gangster yun, no? Kasi nakaitim tsaka naka face mask sila, no? Nakita ko sa live stream, no, sa YouTube yung mga balita, no. So yun, sa EDSA hindi meron ding mga gulo, pero hindi masyado worse, no. At totally peaceful naman yung ginawang rally kahapon. Medyo wala masyadong nasaktan, no. Ilan lang meron ding nasaktan pero hindi halos, no. So totally peaceful yung ginanap kahapon, despite may mga banta, mga kaguluhan na posibleng mangyari. So yon, so yung panawagan nila na panagutin, kasi kapag hindi talaga, for me, yung rally na yan, wake up call yan sa ating gobyerno. So lalo na sa ating Pangulo. So dapat nang panagutin, no, itong mga kurakot na opisyal, lalo na yung mga politiko. So kahit kalyado mo or maka-admin ba yan o oposisyon, basta sangkot sa corruption, dapat panagutin, no, at ikulong. So, yun. Kasi kapag hindi napanagot yung mga politiko na yan at yung nakakulong lang yung mga contractor, yung mga engineer, pero hindi mga politiko, baka maulit pa yan, itong rally na yan, mas grabe pa yan, no, kumpara kahapon. So dapat sana itong ating mga opisyalis dapat magising na, lalo ng mga politiko dyan sa Kongreso at sa Senado. So maging honest kayo, kung kayo ay nasangkot sa dapat mag-resign na para hindi talaga lumala yung sitwasyon. So yun, maraming dumalo, no, lalo na dyan sa EDSA. Halos mga 50,000 nata yung dumalo, no.
Pero I think umabot yan sa ano mga 100,000. Kasi nakita ko yung medyo yung mga kalsada puno ng mga tao. So hindi talagang marami talagang pumunta na akala ko ay hindi na. So yung mga tao, karamihan dyan, alam ko mga kabataan yan, mga estudyante, no? So yun yung maganda dyan. At meron ding mga celebrity, daming celebrity na pumunta doon. Siya na dyan si Vice Ganda at si Ann Curtis. So marami artista dumalo doon sa rally. Yung akala natin na pinagtawanan lang natin mga artista, pero sa totoo lang nagbabayad sila buwan-buwan ng buwis, no? Kagaya din sa mga ordinaryong tao. So yung buwis na binabayad natin ay mapupunta. Yan yung sinesweldo. Yan yung sweldo ng mga politiko, galing yan sa buwis natin. So yun. Tapos doon mga artista, meron ding mga politiko doon na pumunta, mga religious groups. So isa sa mga politiko doon si Chabit. So kawawa si Chabit doon, no, na kinuyog ng mga protesters. Bakit kasi pumunta doon no? So kung ako niyan, no, kung ako yung mga politiko sana wag nang pumunta diyan sa rally, no? Kung ako hindi man natin sinabi bawal mga politiko doon. So mas maganda wag na lang pumunta doon, no? Lalo na yung mga politiko na may bahid ng hindi naman sinabi na may bahid sila ng pero questionable, no? Merong questionable sa kanilang record. Merong alleged na corruption cases o corruption scandal. So dapat hindi na lang sila pumunta doon, no? So yun, kinuyog siya ng mga tao at meron ding boost. So dapat sana ibigay na lang yan sa mga ordinaryong tao. So mabigyan sila ng chance na to speak, no, to freedom of speech ng tinatawag, no. So karapatan para mabigyan sila ng chance na maghayag ng kanilang saloobin. So yung rally niyan dapat sa ordinaryong tao yan, no. So kasi merong mga politiko na pumupunta diyan para makiepal, no. So gagamitin for siguro dahil meron ng social media. So ginagamit nila yan pa selfie. So pa epal. So yun. So sana yung rally sanang yan para sa mga tao yan, no? Para sa mga Pilipino yan, no? So iba't ibang grupo nandoon, ay iba't ibang kulay. So mas marami talaga dun sa EDSA, sa totoo lang. So yun yung ating reaction at tungkol dito sa rally kahapon. So yan guys, at paki-subscribe ang aking channel at maraming salamat.